DZRD Sunshine Radio Report! Retired General dinepensa ng paggamit ng gamot bilang payment of rewards sa confidential operations. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Daniela Paulite. Ipinaliwanag ni retired Brigadier General Carlos Kita na maaaring cash o in-kind ang payment of reward sa mga informant sa ilalim ng confidential at intelligence operations. Ito'y matapos ibunyag sa impeachment trial ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil na ginamit umano sa medical at food aid ang bahagi ng 40 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Sa isang acknowledgement receipt na pirmado ng Mary Grace Piatos, nakasaad na tumanggap ito ng 70,000 pesos na halaga ng mga gamot bilang payment of reward. Ayon kay Kita, nakabatay ang uri ng reward sa napagkasunduan ng ahensya at ng informant. Ang sistema kasi ng sa intelligence, sa practice, kadalasan talaga, pag sinabing payment of rewards, kadalasan na yung binabayad ay pera. Pero sa mga ibang lugar, depende yan. Pwede mong ibayad in kind pag tinanggap ng agent, Depende yan. Ipinaliwanag din ni Kita na karaniwang gumagamit ng alias o pseudonym ang mga informant upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan at kaligtasan sa mga intelligence operation. Sa mga intelligence operation kasi, gumagamit talaga ng mga aliases, ng mga codes. Kasi very risky dahil yan mga agent yan. Mga informant na pag nalaman ng kabila, and meron ng instance na ganyan, Nung may isa kaming kasama na nagkwento niya na nung na-reveal yung pangalan nung informant, dati code lang or alias, pinilit nung OPAP na ilabas. O yung commander ng isa sa mga commander ng NPA. A week after, less than a week, nung malaking tunay na pangalan, itinumba. Kinontra rin niya ang pahayag na dapat detalyado ang ulat sa paggamit ng confidential funds. Anya na ang mga layunin ng operasyon at hindi kailangang ilahad ang lahat ng detalye upang hindi makompromiso ang seguridad ng mga operatibo. Na yung mga confidential information, hindi mo na kailangang ilagay sa report mo. Yung yung sinasabi niya na physical and financial, general statement yon, Of course, yung program and activities nandoon, general statement lang yon. Hindi sabihin yung blow by blow na gagawin mo doon, May mga objective ka, ilalagay mo. Nauna nang sinabi ni COA ICFAO State Auditor Wamil na may mga nakita umanong discrepancies sa cash disbursement voucher ng OVP noong December 2022 na hindi umano naaayon sa 2015 Joint Circular. Gayunman, sinabi ni Kita na may mga nagkakaroon ng pagkakaiba sa dokumentasyon dahil sa proseso ng obligated at liquidated funds sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Dapat intindihan ng tao yung tinatawag na obligated funds at saka yung liquidated funds. Pag obligated, halimbawa yung fourth quarter, i-allocate mo na. O ito, pag gagamitan to, payment ito sa agent. Na siya, on his own, gumamit na siya ng pera niya. Babayaran. Kumbaga, committed na to. Itong pondo na to, committed na. Yun ang obligated, So, committed na siya. Hindi pa nagagastos, pero obligated na. Kumbaga sa contract, nagkapirma kayo ng contract. So ngayon, ang susunod niyan is yung liquidation, Yung liquidation, ito na yung talagang payment itself. Pwedeng mangyari yan and talagang nangyayari yan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. And may mga certain duration yan, na dapat nababayaran na certain period. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Daniela Paulita, SM9. Kapartner News Blast! DZRD Sunshine